Huwag mainip, yan ang sagot ng palasyo sa payag ng mga business at labor groups kaugnay sa anilay mabagal na aksyon ng gobyerno kontra korupsyon. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Kapatid, ano ba ang tugon ng palasyo sa open letter ng mga business at labor groups? Alam mo, Jiggy, ang paliwanag dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas maigi na nga na maipaliwanag sa kanila kung ano ba talagang nangyayari kesa kung saan-saan pa nila nakukuha yung mga impormasyon na baka ma-misinterpret lamang. Mula daw nung binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang katagang mahiya naman kayo sa kanyang sona noong Hulyo, hanggang ngayon, marami na rin naman daw mga developments sa inisyatibo laban sa korupsyon. Kabilang na nga raw dito yung pag-freeze ng assets ng ilan sa sinasabing posibleng sangkot. Pinaliwanag din niya kung bakit hindi whole departure order agad yung pwedeng ipatupad laban sa mga posibleng sangkot dito sa korupsyon at lookout bulletin lamang. Sabi kasi ni Jose Castro, importante na korte ang magdesisyon kung mag-i-issue ng whole departure order dahil may batayan na sa pagsasampa ng kaso. Ang ginagawa lang naman daw nila ngayon ay sumusunod sila sa batas dahil ayaw naman nila na hindi masasabing sumunod sila sa tinatawag na due process. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Sa mga naiinit, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So hintayin po natin dahil may naisa pa na po, iyan naman din po ang pangako ng Ombudsman, magkakaroon rin po ng mga preliminary investigation. At Maricel, hinahamon ng ilang kongresista ang Pangulo na ilabas ang kanyang salin mismo. Anong reaksyon dito ng palasyo? Giniit muli, Jiggy, ng Malacanang na hindi naman itinatago ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Nakahanda raw siyang ilabas ito provided na walang lalabagyan doon sa guidelines ng Ombudsman. Ang sabi nga ng Malacanang ay ready naman si PBBM at kung ikukumpara daw yung polisiya ng Ombudsman sa kasalukuyan kumpara nung nakaraang administrasyon ay di hamak naman daw na mas maluwag yung polisiya ngayon. At Maricel, sa ibang balita, may mga lumabas na ulat na walang Pangulo sa ASEAN-Japan Summit base sa mga litrato na kumalat din online. Hindi nga ba nakadalo rito ang Pangulo? Naputol kasi yung ating hybrid, so hindi ko naririnig yung iyong tanong. Pero bibigyan na lamang kita ng impormasyon tungkol sa nangyari dito sa ASEAN. Kasi pangalawang araw nga ng ASEAN ngayon at kanina ay nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos si US President Donald Trump dito sa ASEAN-US Summit. Kahapon pala nangyari yan, pero kanina lamang tayo nakakuha noong kopya ng intervention speech ni Pangulong Marcos. At dito, binigyang diin ni Pangulong Marcos yung kanyang pagkadismaya dahil doon sa kaliwat kanang nangyayari pa rin ang mga insidente sa West Philippine Sea. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na itong nangyayaring ito ay hindi naman katanggap-tanggap. Nabanggit din niya yung sinasabing nature reserve dyan sa Bajo de Masinloc. Giit ni Pangulong Marcos sa harapan yan mismo ni US President Donald Trump at ng iba pang ASEAN leaders. Giit ng Pangulo malinaw na paglabag ito ng soberanya ng Pilipinas at ng international law dahil malinaw naman na nakasaad na bahagi ito ng ating teritoryo. Ang sabi ni Pangulong Marcos, bagamat may mga pangyayaring ganito, mananatiling firm at kalmado ang Pilipinas at ipupursigi pa rin ang pagkakaroon ng Code of Conduct. Kaninang hapon naman, Jiggy, sa East Asia Summit, sinabi rin yan ni Pangulong Bongbong Marcos, parehong pahayag sa harapan naman mismo ng kinatawan ng China. At dito nga niya sinabi yung pagpupursigi pa rin nila ng maayos at kalmadong pagdadayalogo nang sa gayon ay maisaayos ang usaping ito. Jiggy. At yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.